Ito po ang programang sumasagot sa mga katanungan tungkol po sa mga aral ng Panginoon Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang tamang daan. Bakit ginagamit ng Iglesia ni Cristo ang Lamsa Translation? Samantalang ito'y salin na kinu-question ng maraming protestante na eskolar ng Biblia. Nais po nating linawin sa lahat ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Romel, na bago pa po lumitaw ang salin ni Dr. George Lamsa, ay matagal na pong itinuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo na Iglesia ni Cristo ang pangalan ng iglesyang tinubos na tinutukoy po sa Gawa 20:28. At kung bakit po natin tinatanggap, kapatid na Romel, yung pagsasalin po ni Dr. George Lamsa sa Gawa 20:28 ay sapagkat, mga kaibigan, yan po ang kasang-ayon o kawangis ng mga katotohanan na nakasulat po sa Biblia. At kung bakit naman po isinalin ni Dr. George Lamsa na Iglesia ni Cristo yung iglesyang tinubos sa Gawa 20:28, ay ganito po ang mababasa natin na paliwanag niya sa aklat na New Testament Commentary sa pahina 149 hanggang 150. Babasahin po natin sa pagkakasali na po sa wikang Pilipino. Sa mga tekstong silanganin ay ganito ang mababasa. Ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo, ang mga Hudyong Kristiyano, ay hindi maaaring ginamit ang terminong Diyos, sapagkat sa kanilang paningin, ang Diyos ay isang espiritu. At ang isang espiritu ay walang laman at dugo. Si Jesus na taga Nazaret ang nagbubo ng kanyang dugo sa krus para sa atin at hindi ang Diyos. Mga kaibigan, ayon po kay Dr. Lamsa, hindi maaaring ang Diyos ang bumili sa iglesia ng kanyang dugo, sapagkat sa paningin o pananaw ng mga Hudyong Kristiyano, ang Panginoon Diyos po ay isang espiritu, at ang isang espiritu ay walang laman at dugo. Kaya ang tamang salin po ng Gawa 20:28 ay Iglesia ni Cristo. At hindi po Iglesia ng Diyos, sapagkat ang Panginoon Kristo ang nagbubo ng kanyang dugo sa krus at hindi po ang Panginoon Diyos. Kapatid na Christian, meron bang katunayan na nakasulat sa Biblia na ang mga Hudyong Kristiyano ay naniniwala na ang Panginoon Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto? Meron po, kapatid na Romel, at yan po ay paniniwala ng mga Kristiyano, hindi dahil sa sila ay lahing Hudyo, kundi yan po, mga kaibigan, ay paniniwalang itinuro mismo sa kanila ng Panginoon Kristo. At yan po ay mababasa po natin dito po sa Juan sa 4:24. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Napakaliwanag po, mga kaibigan, ang pahayag ng Panginoon Kristo na ang Diyos po ay espiritu. At kung ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay espiritu, yan po, kapatid na Romel, ay Panginoon Kristo rin po ang nagpaliwanag. Opo. Basahin po natin, mga kaibigan, sa Lucas 24:39, ang pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Dito po, kapatid na Romel, ay hindi lamang ipinaliwanag ng Panginoon Kristo
na ang Diyos ay walang laman at buto, kundi dito po ay itinuro din niya na iba siya sa Diyos. Sapagkat siya, ang ating Panginoon Kristo, ay may laman at may buto. Ang totoo, mga kaibigan, kahit po ang kasalukuyang Papa ng Iglesia Katolika, na yan po ang kanilang kinikilalang leader ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo, ay sumasang-ayon sa katotohanan ng ating Panginoon Kristo po ay hindi espiritu. Na ang Panginoon Kristo ay isang tao, may laman at may buto, may kamay, may paa, na gaya po natin. At para po, wag isipin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Romel, na nagpaparatang tayo, ay panoorin po natin ito, mga mahal na kaibigan. Itinatanong ng iba, si Jesus ba ay isang espiritu? Si Jesus ay hindi isang espiritu. Si Jesus ay isang tao. Isang taong may laman gaya ng sa atin, ngunit puno ng kaluwalhatian. Si Jesus ay may mga sugat sa kanyang mga kamay, mga paa, at tagiliran. Kapatid na Christian, baka itanong ng ating mga mahal na taga-subaybay at mga taga-pakinig sa radyo kung ang tamang pagkakasalin ng Gawa 20:28 ay Iglesia ni Cristo, bakit nagkaroon ng saling Iglesia ng Diyos? Kapatid na Romel at mga kaibigan, si Dr. Lamsa po ang muli nating pasagutin sa pamamagitan po ng kanyang aklat na pinamagatang New Testament Origin sa pahina 93. Ay ganito po ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Edta da Mashika. Ang Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28 ay ginawang ten eklesiyan touteo, ang Iglesia ng Diyos. Ito ay binabasang ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang kasulatan sa silanganan ay binabasang ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Sa panahon ng mga apostol, si Jesus ay tinawag na aming Panginoon o Kristo. Ang mga apostol bilang mga Semitiko ay hindi mag-iisip na ang Diyos ay may dugo. Mga kaibigan, kung bakit po nagkaroon ng salin na Iglesia ng Diyos ay sapagkat pinalitan o binago ng ibang mga nagsipagsalin ang pangalang Iglesia ni Cristo doon po sa Gawa 20:28. Subalit kapatid na Christian, si Lamsa ay isa po sa mga nanindigan sa nakasulat doon sa Eastern Manuscript na Iglesia ni Cristo. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel. At kung bakit po pinanindiganan ni Dr. Lamsa na Iglesia ni Cristo ang tamang salin sa Gawa 20:28, ang sabi niya ay sapagkat hindi naniniwala ang mga apostol na ang Diyos ay may dugo. Kung ang Panginoon Diyos, kapatid na Christian, ay espiritu, walang laman at walang buto, sino ang may dugo na ipinantubo sa iglesia? Hayaan po nating Biblia ang sumagot, kapatid na Romel. Opo. At ang sagot po ay mababasa po natin dito po sa unang Pedro, sa 1:18 hanggang sa 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Mga kaibigan, pinatutunayan po ni Apostol Pedro na ang may dugo na siyang tumubos sa iglesia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito doktrina na inimbento lamang ng mga apostol, kundi ito, kapatid na Romel, ay doktrinang itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo, tulad po ng ating napatunayan kanina sa Juan 4:24
at sa Lucas 24:39. Mga kaibigan, magbabalik pa po kami ng kapatid na Christian para po sagutin ang iba pang mga katanungan. Diyan lamang po kayo. Hindi ba ang terminong Katolika ay isang katawagan o pang-uri na nangangahulugang universal o naganap sa buong daigdig? Kaya ito ang tunay na reliyon at hindi mali na tawaging Katoliko ang Iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo. Nais nating ipapansin sa ating mga mahal na taga-subaybay, kapatid na Christian, na hindi naman ang katunayan o batayan ng pagiging tunay na bayan ng Diyos o ng tunay na relihiyon ay ang dami sa bilang ng mga kaanib nito. Ang katunayan po, mga kaibigan, ay mababasa natin dito po sa aklat ng Deuteronomio sa 7, ang talata po ay 7. Ganito ang nakasulat. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Ang tinutukoy dito, kapatid na Christian, ay ang unang bayan ng Diyos, ang matandang Israel. Ang sabi po sa ating binasa, mga kaibigan, ang Israel po ay pinili ng Panginoon Diyos na maging kanyang bayan o hinirang, hindi po dahil sa sila ay marami sa bilang, sapagkat batay nga sa ating binasa, sila pa nga ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan noon. Kundi dahil po sa sila ang pinili at inibig ng Panginoon Diyos. Isa pa pong halimbawa, mga kaibigan, ay sa panahon ni Noe. Ang pinili po ng Panginoon Diyos na kanyang hinirang ay 8 tao lamang, si Noe at ang kanyang sambahayan. Kaya 8 katao lamang ang naligtas sa baha, samantalang, kapatid na Romel, 9 katauhan ang napahamak, batay po sa 2 Pedro 2:5. Tama ang sinabi mo, kapatid na Christian. Kaya tandaan po natin, mga kaibigan, hindi po ang pagiging laganap sa mundo ng isang relihiyon ang batayan na ito'y tunay at relihiyong sa Diyos, kundi yung kahalalan, yung pagkakapili, pagkakabukod at pagkakatawag sa Kanya ng Diyos bilang Kanyang bayan. Ngayon, kapatid na Romel, balikan po natin yung sinasabi po ni Mr. Reynaldo na katawagan o pang-uri tungkol sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo. Ang halimbawa raw ng pang-uri ay Katolika. Kapatid na Christian, alang-alang sa mga mahal natin taga-subaybay at tagapakinig, mga kaibigan, totoo po na tinawag sa iba't ibang katawagan bilang mga pang-uri nito ang Iglesia ni Kristo. Katulad po ng mababasa natin sa mga sumusunod na talata. Halimbawa, sa Roma 16:4 at 16, Iglesia ng mga Hintil ang tawag. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang mga Hintil noong unang siglo na umanib sa Iglesia ni Kristo. Sa unang Korinto 14:33 ay tinawag na Iglesia ng mga banal. Ang tinutukoy po ay ang mga binanal o tinubos at sila po ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo batay sa Gawa 20:28. Sa Hebreo 12:23 ay tinawag po na Iglesia ng mga panganay. Ang tinutukoy po ay ang mga pangunahing bunga at sila po ay ang mga Hudyo na naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Batay po sa Santiago 1:1 at 18 at Galacia 1:22. Kapatid na Romel, bakit naman daw sa unang Korinto 1:2 ay tinawag na Iglesia ng Diyos ang iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo? Ang pasasagutin natin, kapatid na Christian, ay itong aklat na pinamagatang The Church in the Bible na isinulat ng isang professor na si Don D. Welt. Pakinggan natin, mga kaibigan, dito po sa pahina 349 hanggang 350 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Iglesia ng Diyos. Ang terminong ito ay ginamit sa 10 pagkakataon sa Bagong Tipan
at ang gumamit nito ay si Apostol Pablo lamang. Mahalaga ang katotohanan na malimit niya itong gamitin kapag ang kausap niya ay ang mga Kristiyanong hintil. 6 sa mga pagkakataong ito ay nasa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang mga Kristiyanong taga-Korinto ay nasa gitna ng iba't ibang nakaririmarim na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sila sa kanilang sarili noong una ay iniligaw sa mga piping Diyos-Diyusan. Unang Korinto 12:2. Ang pagkawasak ng buhay na idinulot ng gawaing ito ay malinaw na inilalarawan dito. Unang Korinto 6:9 hanggang 11. Dapat nilang alalahanin na ngayon ay sa Diyos na sila. Sila ay hinirang niya kahit na sila ay naging hangal at mahina at hamak at kinasuklaman. Mga kaibigan, ayon po sa nagsuri ng Biblia na sumulat nga ng aklat na ito, kapatid na Christian, ay ang terminong iglesia ng Diyos ay ginamit ni Apostol Pablo sa mga kausap niyang mga hintil na naging Kristiyano o mga naging kaanib sa iglesia ni Kristo. Ginamit po niya ang terminong ito hindi po upang patunayang iglesia ng Diyos ang pangalan ng iglesia na kanilang kinaaaniban at hindi iglesia ni Kristo, kundi upang ipakita po sa kanila na kung dati, noong hindi pa po sila Kristiyano o hindi pa sila kaanib sa iglesia ni Kristo, ay iniligaw sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ngunit ngayon na sila po ay Kristiyano na, kaanib na po sa iglesia ni Kristo, ay sa Diyos na sila at hindi na sa mga Diyos-Diyusan. Sa makatwid, kapatid na Romel, ang mga katawagang ito ay nagpapakilala ng uri ng mga taong bumubuo sa iglesia ni Kristo. Subalit nais nating linawin sa ating mga taga-subaybay na hindi po tinawag sa Biblia na Katolika ang iglesia ni Kristo. Tama ang sinabi mo, kapatid na Christian. Ngayon, kapatid na Romel, ano-ano po ang mga katawagang itinawag sa iglesia ni Kristo batay pa rin po sa pagtuturo ng Biblia? Mga kaibigan, sa mga sumusunod po na talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Sa unang Korinto 16:1 at Galacia 1:2, tinawag na iglesia ng Galacia. Unang Korinto 16:19, tinawag po na iglesia sa Asia. Unang Tesalonica 1:1, iglesia ng mga taga-Tesalonica. Apokalipsis 2:1, iglesia sa Efeso. Apokalipsis 2:8 hanggang 18, iglesia sa Esmirna, Pergamo, Tiatira. Pansinin po natin, mga kaibigan, ang mga katawagan namang ito ay tumutukoy po sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo na nasa mga dako na binabanggit. Subalit ano po ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo? Mababasa po natin ang sagot, kapatid na Christian, sa aklat ng Roma. Dito po sa 16, ang talata po ay 16. Ganito ang sabi, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Christian, ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo batay sa ating binasa ay Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, kung bakit po makatwiran lang na Iglesia ni Kristo ang pangalan ng tunay na iglesia, sapagkat ang iglesia ay katawan ng Panginoong Kristo. Yan ay batay sa Colosas 1:18. Kaya, katawan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya nga po, kapatid na Romel at mga kaibigan, ang pangalan po ng iglesyang tinubos ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo ay Iglesia ni Kristo, batay po sa Gawa 20:28 sa salin ni Dr. George Lamsa. Tama ang sinabi mong yon, kapatid na Christian. At mga kaibigan, dapat mapansin po ninyo na wala pong binabanggit ang Biblia na
katolika na katawagan sa iglesyang itinayo ng Panginoong Sukristo, saan man ito makarating at saan man ito naroroon. Bakit kaya, kapatid na Romel, ang katawagang Katolika ay wala at hindi po natin mababasa sa Biblia? Ang pasasagutin natin, kapatid na Christian, ay ang mismong aklat ng Iglesia Katolika. Opo. Mga kaibigan, ang dala po namin dito ay isang aklat na ang pamagat ay Roman Catholic. Ito po ay sinulat ng kanilang pare na ang pangalan ay si Edward K. Taylor. Pakinggan po natin dito sa pahina 3 ng aklat na ito sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Katolika, ang matandang pangalan na siyang ikinakilala sa Iglesia ni Cristo sa loob ng 19 na siglo. At ang pangalang ito ay ikinapit sa Kanya, hindi upang pagtalunan, upang patunayan ng isang bagay, kundi sapagkat ipinakikilala ang Kanyang pagiging bukod tangi. Ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang iglesyang itinatag ni Kristo ay narito sa unang pagkakataon na tinawag na ang Iglesia Katolika. Isang pangalang malinaw na ginamit upang tukuyin ang Iglesia Katolika, sa buong mundo na may kaugnayan sa sese at sa diocese ng Roma. Ito ay upang idiin ang pagkakaisa ng iglesyang pambuong sanlibutan, kaya inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Kaya po pala, kapatid na Christian, hindi mabasa sa Biblia, kapatid na Christian, ang katawagang Katolika, sapagkat inamin na po mismo ng kanilang pare na ang pangalang Katolika ay inimbento lang ng kanilang obispo sa Antioquia na ang pangalan ay Ignacio. Tsak na naitatanong ng iba nating taga-subaybay, kapatid na Romel, ano ang sama kung alisin yung pangalang Kristo na itinatawag sa tunay na iglesia, sa Iglesia ni Kristo, at gawing Iglesia Katolika? Ano raw ang sama nun? Walang kaligtasan pagka hindi Iglesia ni Kristo, kapatid na Christian. Ang katunayan po, mga kaibigan, ay mababasa po natin dito po sa aklat ng Gawa. Sa 4:10 at 12, ganito po ang nakasulat. Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Kay Kristo Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga kaibigan, malinaw po ang pagtuturo ng Biblia na kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ang kaligtasan, kapatid na Christian, batay po sa pagtuturo ng Biblia, ay sa pangalang Iglesia ni Kristo at hindi sa ibang pangalan. Mga kaibigan, ginagawa po natin ang talakayan na ito, hindi po sa layunin na manira o kaya ay manakit ng damdamin ng sinuman, kundi sa amin pong pagsagot sa mga katanungan ay hangarin po namin na mabuksan ang puso at isipan ng mas maraming mga tao sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia para lalo pa pong maraming mga tao ang makarating sa kaligtasan. Sana po ang ginawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay muling nakatulong sa inyong mga ginagawang pagsusuri para sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan.
At para po naman sa inyong iba pang katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa info@inctv.net. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Amen. Muli mo pong ipinahintulot na maipaglingkod namin sa aming mga mahal na taga-subaybay ang iyo pong mga dakilang katotohanan. Amen. Sana po makatulong ito ng malaki para po mabuksan ang kanilang mga puso at pangunawa. Maging ang mga puso at pangunawa ng mga nangangaral ng ibang relihiyon. Para sama-sama po kami na makakilala sa tunay na Iglesia ni Kristo. Amen. Lalong-lalo na po sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Hesus Kristo, pagpalain mo po lahat ng naabot ng mga katotohanan ito. Amen. Ang iyo pong mga hinirang ay lalong tumatag sa pananampalataya. Amen. At ang mga hindi pa po namin kapanampalataya, maakay po namin sa tunay na pagsambat paglilingkod. Amen. Para po sama-sama kaming makinabang sa iyong pagbabalik sa kaligtasang pangako mo po sa amin. Amen. Ama, patuloy mo pong patnubayan ang iyong pamamahala sa Iglesia. Patuloy mo po pong ibuhos sa kanila ang masaganang karunungan, Amen. kapangyarihan at ang kalusugang kailangan. Amen. Para po patuloy nilang mapangunahan ng iyong bayan hanggang masapit namin ang kaligtasan. Amen. Lahat po ng ito magalang naming pakisuyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.